Panata 3111. Kapag hindi mo sinabi sa akin, papatayin kita. Malamig na sabi ni Dustin sabay suntok sa matanda. Nang palapit na ang kamao niya sa mukha ng lalaki ay lumaki na ito ng ilang sukat. Dumating ito ng may napakagandang momentum na para bang mapupunit nito ang kalawakan. Hanggang sa ibang dimensyon, malaki ang pagbabago sa mukha ng matanda. Nahirapan siyang huminga. Sa isang sandali ng desperasyon, nagmamadali siyang gumawa ng ilang kilos. Sinusubukang kontrolin ang hanay. Bilang tugon, ang nakakatakot na nakamamatay na aura ay naging walang katulad na ningning at sumugod patungo sa gintong kamao ni Dustin. Kasabay nito, ang iba pang tatlong matatanda ay nagpakita rin sa hanay. Bawat isa sa kanila ay may malakas na aura at ang kanilang mga kapangyarihan ay lumalakas. Mahirap paniwalaan na may mga mandirigma ng Sky Realm sa Earth. Nagulat si Dustin nang makita ang kapangyarihan na pinakawala ng matanda. Nalaman niya ang kanilang cultivation base level batay doon. Hindi niya inaasahan na nasa Sky Realm ang apat na matandang nasa harapan niya. Ayon sa alamat, ang pinakamakapangyarihang tao sa Earth ay nasa Mysterious Realm. Mali pala, ang apat na matandang nasa harapan niya ay nasa Sky Realm man lang. Ang lakas ng lalaking ito ay higit pa sa maiisip natin. Maging maingat sa pakikitungo sa kanya. Gulat na sigaw ng pandak at payat na matanda. Ang apat na matatandang lalaki ng Sky Realm ay talagang makapangyarihan. Habang ipinapakita nila ang kanilang mga kasanayan. Ang mabibigat at nakakatakot na magic treasures ay lumipad patungo sa kanilang kalaban tulad ng pino at maulap na mahinang ulan. Ang bawat magic treasure ay naging 10 milyong anino na nagtataglay ng mga nakakatakot na puwersa mula sa loob. Habang lumilingon si Dustin sa paligid, nalaman niyang may hindi mabilang na mga anino ng magic treasures na lumulutang sa hangin at malapit ng sumugod para durugan siya. Hindi maiwasan ni Dustin na humanga sa mga arrays. Ang mga hanay na ito mula sa sinaunang panahon ay tunay na makapangyarihan. Master, mag-ingat po kayo. Bulalas ni Yulie. Labis na natakot habang ang kanyang mukha ay namutla. Sa pagtingin sa makakapal na mga anino na inihagis ng mga mahiwagang kayamanan. Tila isang pulutong ng mga balang ang bomb-alot sa buong kalangitan. Humph! Boy! Dahil mayabang ka para lumaban ka sa amin. Huwag mo kaming sisihin mamaya sa gagawin namin sayo. Ngumisi ang pandak at payat na matanda. Binata! Kung susuko ka sa paglaban at pagsuko sa amin, baka magbago ang isip namin at isipin na hindi ka patayin. Bata ka pa at marami pang taon ang natitira para mabuhay. Huwag sayangin ito ngayon sa pamamagitan ng pagiging tanga. Kung tutuusin, sa mundo ng martial arts ng Brilliant Kingdom, hindi madaling makahanap ng isang henyo na tulad mo. Hindi mabilang na mga pagkakataon ang naghihintay sa iyo. Ikaw ay isang misteryosong tao at gusto lang naming magkaroon ng pag-aaral at eksperimento sa iyo. Sabi ng isa pang matanda kay Dustin. Mukhang ang apat na matandang ito ay tiyak na kabilang sa martial arts world ng Brilliant Kingdom. Napaisip si Dustin sa sarili. Nang marinig niya ang sinabi ng matanda ay nagliwanag ang mukha niya. Pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay kasama ang Lane's ruler. Kaagad. Ang ruler ay naisaaktibo at nagliwanag ng maliwanag na dilaw na liwanag. Umabant ito habang maraming misteryosong rune ang tumaas mula sa mga gilid nito. Bang! 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 Sa nakakatakot na kapangyarihan, sinira ng Lane's ruler ang magic treasures. Isa-isa silang sumabog sa milyon-milyong piraso. Ang mga anino na kanilang ginawa ay agad na nawala sa kawalan. Pagkatapos ay sinimulan ni Dustin ang kasanayan sa paggalaw. Omnipotent lightness, upang malaya siyang makalakad sa malalaking hanay na ito. Gamit ito, maaari siyang kumilos ng matulin. Tulad ng isang aparisyon, hindi siya naapektuhan ng mga arrays sa lahat. Damn it, walang epekto sa kanya ang mga arrays. Mas mabuting umalis na tayo dito ngayon din. Malaki ang pagbabago sa mukha ng apat na matandang lalaki. Hindi sila makapaniwala na kahit ang makapangyarihang sinaunang hanay ay walang magawa para pigilan si Dustin. Lalo pa siyang saktan. Huli na ang lahat.
Mga matandang bastos. Akala mo kaya mong takutin ang isang simpleng lalaking tulad ko? Mabilis na lumapit si Dustin sa pandak at payat na matandang lalaki na walang oras na mag-react habang sinuntok siya ng malakas ni Dustin. Pagkatapos noon ay parang gintong bundok ang kamao ni Dustin, na nakatutok sa matanda. Nang makitang hindi sila pababayaan ni Dustin ng madali, naipakita lamang ng matatanda ang kanilang huling trumpo. Isakripisyo ang aming dugo sa mga lumilipad na espada, sabi ng isa sa kanila. Pagkatapos ay nagkatinginan ang apat na matandang lalaki at ibinuka ang kanilang mga bibig sa isang koordinadong paggalaw. Swish! 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 Sabay-sabay. Apat na lumilipad na espada ang bumulwak sa kanilang mga bibig na parang apat na dragon, na pumailang lang sa langit. Ito ang flying swordsmanship nila. Nanginginig ang puso ni Dustin at namangha sa makapigil hiningang tanawin. Masasabi niya na ang flying swordsmanship na ginagamit ng apat na matatanda ay napakatalino. Samantala ang apat na matatanda, nasa gitna pa rin ng flying swordsmanship movement, ay kinagat ang dulo ng kanilang mga dila hanggang sa lumabas ang dugo. Iniluwan nila ang kanilang esensya ng dugo sa talim ng apat na lumilipad na espada. Kaagad, ang apat na lumilipad na espada ay naging mas nakasisilaw at makapangyarihan at nagsimulang sumugod patungo sa Dustin. Ang espasyo ay tila mahihiwa-hiwalay na parang isang walang magawang piraso ng tofu. Magandang swordsmanship. Ngunit sayang naman na ang iyong cultivation base ay masyadong mahirap. Habang nagsasalita si Dustin, humakbang siya. Iniabot ang kanyang mga kamay at hinawakan ang apat na lumilipad na espada. Ang apat na lumilipad na espada ay tila may sariling espiritu at mahigpit na nakipaglaban. Pero kahit anong pilit nila, hindi sila makawala sa mahigpit na pagkakahawak ni Dustin. Kung hihigpitan pa niya ang paghawak sa kanila, mapipiga sila hanggang sa mamatay at lalabas ang kanilang mga mata sa kanilang mga saksakan. Bakit? 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 Paano siya naging ganito kalakas? Ginamit ng 1/14 na matatanda ang lahat ng natitirang kapangyarihan na mayroon sila. Sinusubukan ng kanilang makakaya upang udyukan ang apat na lumilipad na espada. Sa kasamaang palad para sa kanila, sila ay nabigo ng husto nang makitang hindi makawala ang mga lumilipad na espada sa mga kamay ni Dustin. Pareho silang nabigla at nadismaya ng sabay. Bagamat nahihirapan silang aminin, nalaman nilang makapangyarihan ang binata sa kanilang harapan. Kalimutan mo na, wala tayong laban sa kanya. Kung itutuloy natin ang laban na ito, walang matitira sa atin. Umalis na tayo dito. Nagkatinginan ng apat na matandang lalaki na may malungkot na mukha. Pagkatapos ay tumalikod na sila. Naghahanda na sa pag-atres. Ha? Bakit ang aga niyong aalis? Nagsisimula pa lang tayo. Ngumisi si Dustin. Ginamit niya ang omnipotent lightness at naabutan niya ang isa sa mga matatanda sa isang hakbang lamang. Pagkatapos ay binigyan niya ang matanda ng isang sampal sa kanyang likod. Ang sampal, tulad ng isang malaking bundok, ay nagpadala ng mga gamulong puwersa patungo sa matanda. Inaasahan ang pag-atake. Namutla ang mukha ng matanda habang desperadong nag-activate ng array para labanan siya. Nang makita ito, tumigil ang iba pang tatlong matatanda at sinimulan ding i-activate ang array para protektahan siya mula sa marahas na pag-atake ni Dustin. Sa ilalim ng hanay, ang makapangyarihang mga kayamanan ng mahika ay sumugod sa Dustin bilang isang nakakatakot na pader ng sandata na umaabot ng milya-milya. Kinawayan ni Dustin ang Lane's ruler at dinurog ang lahat ng magic treasures na dumarating sa kanya. Huminto sa himpapawid at umulan na parang mga posporo. Matapos maalis lahat ang magic treasures, ipinagpatuloy ni Dustin ang kanyang pag-atake patungo sa lalaking naabutan niya. Parang multo. Pumunta si Dustin sa gilid ng matanda. Hinampes niya ng palad ang matanda at nabali ang kalahati ng katawan nito na naging belong bukol. Muntik nang mamatay ang matanda. Itigil mo yan. Binata. Please stop. Suko kami. Huminto kami. Sige. Bumigay ang tatlo pang matandang lalaki at sinigawan si Dustin. Namutla ang kanilang mga mukha. Kasabay nito, upang ipakita ang kanilang sinseridad,
Agad nilang inalis ang malalaking hanay na nakalagay sa mga damuhan. Talaga, sumuko. Kayong mga matatandang lalaki lalo na ang nag-set up ng mga sinaunang hanay na iyon upang labanan ako. Ngunit ngayon napagtanto mo na hindi mo ako matatalo kaya nagpasya kang sumuko. Sa tingin mo ba, magiging maawain ako para palayain ka ng ganoon kadali? Ngumisi si Dustin. Bata, hindi talaga namin sinasadyang patayin ka sa simula pa lang. Ngunit mayroon kang isang napaka-misteryosong background at wala kaming alam tungkol sa iyo. Kaya natural para sa amin na isipin ang pinakamasama. Sa totoo lang, ang tanging hangarin namin ay ibalik ka sa amin upang makapagsagawa kami ng pag-aaral at eksperimento sa iyo. Ngayon alam namin na hindi kami tugma para sa iyo. Mapagpakumbaba kaming sumuko. Maaari mo kaming patayin o gawin ang anumang gusto mo sa amin. Ngunit umaasa kami na ang ibang mga inosenteng tao ay hindi masangkot sa bagay na ito. Mangyaring huwag habulin ang sino mang may kaugnayan sa amin pagkatapos kaming patayin. Hayaan mo na lang sila. Please. Malungkot na pakiusap ng isa sa matatandang lalaki. Nang marinig ang mga salitang iyon, naunawaan ni Dustin ang kanilang ikinababahala. Ang apat na matatanda ay natakot na siya ay manghuli ng mga miyembro ng angkan kung wala na sila upang protektahan ang angkan. Napatulala si Dustin sa gustong sabihin sa kanya ng mga matatanda. Kahit maharlika sila, hindi naging malambot si Dustin sa kanila. Humph! Iniinis mo na ako. Kahit sumuko ka sa akin. Hindi sapat para pakalmayan ako. Tumigil sandali si Dustin at pagkatapos ay inalok sila ng deal. Paano ito? May hiling ako. Kung matutugunan mo ang aking kahilingan. Pagkatapos ay pakakawalan ko kayong lahat. Malamig na sabi ni Dustin. Sure. Name it. Anong request mo? Tanong ng apat na matanda at naguguluhang tumingin kay Dustin. Gusto ko ang iyong kakayahan sa flying swordsmanship. Itinuro mo sa akin ang iyong mga kasanayan sa flying swordsmanship. Kung hindi, hindi lamang ang iyong buhay, kundi pati na rin ang iyong mga minamahal na sekta, pamilya, kamag-anak at kaibigan ay malalagay sa alanganin. Titignan ko. Pagbabante ni Dustin. Nasa likod niya ang mga kamay. Ano? Gusto mong matutunan ang ating flying swordsmanship skills? Sagot ng apat na matandang lalaki. Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha nila. Ang bawat isa sa apat na matandang lalaki ay nag-practice ng kakaibang flying swordsmanship sa mahabang panahon. Ito ay itinuturing na pinakamakapangyarihang martial art na kanilang pinagkadalubhasaan. Sa katunayan, ang mga kasanayan sa flying swordsmanship na nanatili sa Earth ay lahat ay mga labi mula sa sinaunang panahon at mahalagang pamana ng bawat sekta. Kaya halos imposibleng ipasa ang mga ito sa mga tagalabas lamang. Wala akong buong araw. Ni ang pasensya na maghintay ng matagal. Magpasya ka na ngayon. Mas mabuting huwag mo na akong bigyan ng isa pang dahilan para patayin ang sinuman. Banta ni Dustin. Nagustuhan niya ang mga kasanayan sa flying swordsmanship ng apat na matatandang lalaki. Ngayon ang perpektong oras para ipilit silang ibigay ito sa kanya. Halika, mas malakas ka kaysa sa amin. Sa palagay ko ang kasanayang pamana na natutunan mo ay higit na mahusay kaysa sa amin. Ano ang magagamit ng mga kasanayan sa flying swordsmanship sa iyo? Pero kung pipilitin mo, well, tuturuan ka namin ng flying swordsmanship. Sa huli, pagkatapos talakayin ang bagay na ito sa pamamagitan ng kanilang espiritual na kahulugan. Sa wakas ay sumang-ayon ang apat na matatanda na ituro kay Dustin ang kanilang mga kasanayan sa flying swordsmanship. Napakagaling. Ito ang gusto kong makita. Tama ang desisyon mo. Nakangiting sabi ni Dustin. Sa oras na iyon, isang malaking grupo ng mga tao ang nagtipon na sa gilid ng mga damuhan. Naakit sila at nangganyo na lumapit dahil sa malakas na enerhiyang inilabas ng masira ni Dustin ang hanay at lumaban sa apat na matatandang lalaki. Ang mabigat na enerhiya ay bumulaga sa mga mandirigmang. Nasa malapit, maraming mga sekta ang nagpadala ng kanilang mga 2/14 magsasaka upang pumunta at tingnan kung ano ang nangyayari. Sa ngayon, ang lahat ng malalaking hanay sa damuhan ay naalis na. Kaya malinaw na nakikita ng lahat ang sitwasyon mula sa lugar na iyon.
Sorry sir, ikaw ba ang ninuno ng sekta namin? Ang Mondaoist. Dumating ang pinuno ng martial sect kasama ang 4 na nakatataas na matatanda. Bulalas niya nang bigla niyang nakilala ang isa sa 4 na matandang lalaki. Ano? Siya ba ang ninuno ng martial sect? Ang Mondaoist. Oh my God! Hindi ba't isinilang ang senior na ito daan-daang taon na ang nakakaraan? Lumabas na ang balita na pumanaw na siya. Paano pa siya nabubuhay? Ang mga salitang ito ay nagdulot ng sensasyon sa lahat ng mga taong dumating upang manood. Naging malinaw na ang matandang lalaki ay isang mahusay at iginagalang na figure sa martial sect. May isa pang pumutol. Excuse me, sir. Kayo ba ang ninuno ng Heavenly Mountain Sect? Ang Heavenly Swordsman. Tanong ng pinuno ng Heavenly Mountain Sect habang inalalayan siya ng 3 nakatataas na matatanda na lumapit sa isa sa mga matatandang lalaki. Anong pinagsasabi mo? Ang ninuno ng Heavenly Mountain Sect. Sigurado ka, nagkagulo na rin ang mga tao. Ang Heavenly Swordsman ay isa ring alamat sa martial artists world ng Brilliant Kingdom, na itinayo noong ilang daang taon na ang nakararaan. Akala ng mga tao ay namatay na siya. Pero laking gulat nila. Nakita nilang buhay pa siya at malusog. Excuse me, sir. Pero ninuno mo ba ang Emerald Sect natin? Ang Snow-Treading Old Man. 3 nakatataas na elder ng Emerald Sect ang lumapit sa ikatlong matandang lalaki at nagtanong. Ito ay ang parehong matandang lalaki na ang kalahating katawan ay dinurog ni Dustin ngayon. Excuse me, sir. Parang pamilyar ka. Ikaw ba si Boan Chow? Ang ninuno ng West Mountain Sect natin. Ang pinuno ng West Mountain Sect ay lumapit sa pang-4 na matandang lalaki kasama ang 2 nakatataas na elder at magalang na tinanong siya. Mondaoist, Heavenly Swordsman. Matandang tumatapak ng nyebe. Boan Chow. Ang 4 ay mga ninuno ng iba't ibang sekta. Halos mapanganga ang karamihan sa mga taong naruroon nang marinig nila ang pamilyar at maalamat na mga pangalan sa kasaysayan ng mundo ng martial arts. Copy. Right, mainit na. Tumango ang 4 na matatanda. Inamin na sila ang founding father ng 4 na sekta. Isang karangalan namin na makilala ka. Ang lahat ng mga tao ng martial sect. Ang Heavenly Mountain Sect. Ang Emerald Sect. At ang West Mountain Sect ay nagpalitan ng nabigla na mga tingin. Labis silang nagulat at tuwang-tuwa. Iniwan nila ang lahat, at agad na lumuhad sa harap ng 4 na matanda para magpakita ng paggalang. Ang 4 na matatandang lalaki ay ang nangungunang martial artist na nakakuha ng reputasyon daan-daang taon na ang nakalilipas. Bawat isa sa kanila ay may napakataas na ranggo sa larangan ng martial arts. Gayunpaman, sila ay nawala sa publiko at nanirahan sa pag-iisa sa mahabang panahon. Nakatuon lang sila sa kanilang paglilinang. Maging ang mga sekta na sila ay nagmula sa pag-iisip na sila ay namatay ng matagal na ang nakalipas. Pero ngayon, bigla na lang silang nagpakita. Tuwang-tuwa ang mga miyembro ng 4 na sekta. Tuwang-tuwa rin ang 4 na matatandang lalaki nang makita ang mga alagad ng mga kabataang henerasyon ng kanilang sariling sekta. Tinanong nila ang mga matataas na opisyal sa kasalukuyang sitwasyon ng kani-kanilang grupo. Samantala, tahimik na nakatayo sa malayo si Dustin. Sir, kumusta na po ba kayo? Nasaktan po ba kayo? Ang pinuno ng Emerald Sect at ang 3 nakatataas na matatanda ay labis na nag-aalala habang tinitingnan nila ang dagwang katawan ng matanda na tumatapak ng nyebe. Hindi ako mamamatay pansamantala. Mapait na tumawa ang matanda na tumatapak ng nyebe. Puff! Sa sandaling bigyan ng katiyakan ang mga miyembro mula sa Emerald Sect. Dumura siya ng isang subo ng dugo. Mukha siyang mapatla at mahina. Siya ay nasa isang nakamamatay na kondisyon sa sandaling matanggap niya ang malakas na suntok ni Dustin. Ang kalahati ng kanyang katawan ay nabali at hindi makakilos. Bagamat nakaligtas siya sa pag-atake. Nasa huling sandali na siya. Sobra-sobra na ang suntok na hindi niya kayang tiisin. Sa kabila ng kanyang kalagayan, hindi pa talaga ginagamit ni Dustin ang kanyang buong potensyal. Siya ay pagiging maawain. Kung ginamit niya ang kanyang pinakamataas na kapasidad. Napatay niya ang Snow-Treading Old Man sa isang sampal. Dustin,
Dahil tinuring ka ng aming sekta bilang panauhing pandangal. Maaari mo bang gamutin ang sugat ng aming ninuno? Biglang lumapit kay Dustin ang pinuno ng Emerald Sect. Kasama ang 3 superior elder. At Yumoko. Nakikiusap sila sa kanya na may gawin sa kalagayan ng kanilang ninuno. Anong gusto mong gawin ko? Tumakbo sa akin ang matandang iyon at sinubukan akong patayin kahit wala akong ginawang masama sa kanya. Ngayon ay inaasahan kong gagaling ang mga sugat niya. Hindi ako gaanong mahabagin at malambing. Nag-cross arm si Dustin. Bahagyang nairita sa kahilingan nila. Pagkatapos, kinindatan ng lolo ni Yulia ang dalaga. Nagpasya si Yulia na huwag pansinin ang pakiusap ng kanyang lolo. Ngunit ang pagkakita sa kanyang lolo na nagmamakaawa sa kanya ay nagpapalambot sa kanyang puso. Guro, diretso ang tingin ni Yulia sa mga mata ni Dustin na parang may pinag-uusapan. Fine. I will treat him for Yulia's sake. Sa huli ay pumayag si Dustin. Kumuha siya ng 2 patak ng magic seawater at hiniling sa matanda na lunukan ito. Ang may kapansanan na bahagi ng snow-treading old man ay mabilis na nakabawi. Ang mga tao ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Napaawang ang bibig nila sa gulat. Ilang minuto lang ay naging magaling na siya gaya ng dati. Bukod sa muling pagbabalik ng kanyang kalusugan, puno rin siya ng vital energy. Walang makahuhula na ang matandang ito ay malubhang nasugatan ilang sandali ang nakalipas. Matapos magsama muli ang 4 na matatanda sa kanilang mga sekta sa loob ng kalahating araw. Umalis sila kasama si Dustin. Ilang daang taon na silang naninirahan sa pag-iisa. At hindi nila naisip na bumalik sa kanilang mga sekta. Lahat sila ay wala ng balak na makisali sa kanilang negosyo ng mga sekta. Sa isang liblib na lambak ng Karakoram Mountain, ang 4 na matatanda ay gumugol ng kalahating araw upang turuan si Dustin ng flying swordsmanship. Bilang resulta, pagmamayari ni Dustin ang flying swordsmanship ng 4 na sekta. Ang Martial Sect, ang Heavenly Mountain Sect, ang Emerald Sect, at ang West Mountain Sect. Sa totoo lang natutunan ni Dustin ang flying swordsmanship ng Emerald Sect. 3/14 mula sa kanilang superior elder. Ngunit ang bersyon ng snow-treading old man ay mas komprehensibo. Bilang kapalit, binigyan din ni Dustin ng payo ang 4 na matatanda kung paano magtanim. Bukod dito, binigyan din niya sila ng isang maliit na bahagi ng kanyang mga mapagkukunan ng paglilinang. Mas mataas ang cultivation base ni Dustin kumpara sa 4 na matandang lalaki. Bagamat ilang minuto lang ang payo niya sa mga ito, marami na siyang nalutas na problema para sa 4 na matandang lalaki. Nagumugulo sa kanila sa paglipas ng mga taon. Dahil dito, naliwanagan sila bigla. Pagdating sa kanilang paglilinang, ang tulong ni Dustin ay labis na nagpasaya sa kanila, na parang narinig nila ang mga koro ng langit. Ilang saglit lang, marami na silang naintindihan sa hindi nila alam noon. Haha, after your valuable instructions, I think I will break through soon. 300 taon na ang lumipas. Sa wakas, makakagawa na ako ng breakthrough sa lalong madaling panahon. Hindi napigilan ng mga matatanda ang kanilang pananabik. Inaasahan pa nila na si Dustin ang maging master nila at sabay silang matuto ng martial arts mula sa kanya. Nagulat si Dustin sa panukalang ito. Hindi. Matanda na kayo. At ikaw sir, ikaw ang nagtatag ng ating Emerald Sect. Kung ikaw ay naging alagad ng aking Panginoon, ikaw ay magiging aking kapantay. At dahil ang aking Panginoon ang unang kumuha sa akin, ako'y magiging senior ka sa kasong ito. Pero ikaw dapat ang aking superior simula noong nilikha mo ang Emerald Sect. Masyadong magulo. Hindi ko matatanggap, sumingit si Yulie. Ang 4 na matandang lalaki. Gayunpaman, ay determinado. Lumuhad sila kay Dustin at gagawin siyang master on the spot. Ang galing talaga nitong 4 na matandang maglaro ng rogue. Kinaway-kaway ni Dustin ang kanyang kamay at pinigilan sila ng banayad na puwersa sa pagluhod. Mga sir, huwag na nating pag-usapan ang apprenticeship. Maaari kitang tulungan sa iyong paglilinang kung gusto mo. Ngunit ang pagiging amo mo ay ibang bagay. Paumanhin na banggit ni Dustin. Sige, simula ngayon.
Kaming apat ang mananatili sa inyo at kami na ang pansamantalang estudyante mo. Mungkahi ng Heavenly Swordsman. 4 na estudyante. Napaungol si Dustin. Nagsasawa na siya sa usapang ito. Ang 4 na matatandang lalaki. Gayunpaman, ay tila hindi napapansin ang kakulangan sa ginhawa ni Dustin at patuloy na itinulak ang kanilang kahilingan sa kanya. Sa huli, si Dustin ay naiwan na walang ibang pagpipilian kundi ang sumuko sa kanilang mga kahilingan. At hayaan silang samahan siya sa kanyang mga paglalakbay ng ilang sandali. Pagkatapos ay inilabas ni Dustin ang spaceship at umupo sa gitna. Sumama si Yulia at ang 4 na matandang lalaki. Ang spaceship ay naging isang stream ng liwanag at bumalik sa Peace County. Sa loob ng barko, si Yulia at ang 4 na matandang lalaki ay napaka-curious. Tumingin sila dito at doon. Hinawakan ng lahat ng kanilang nakita. Bilang mga martial artists sa Earth, hindi pa sila nakakita ng ganoong lumilipad na kayamanan. Lalo pat magkaroon ng first-hand experience sa pagsakay dito. Pagkaraan ng ilang minuto, nakabalik na ang spaceship sa malayong bundok malapit sa Peace County. Kung saan matatagpuan ang templo. Paano tayo nakarating sa suburb ng Peace County ng ganito kabilis? Hindi sila makapaniwala na nasa Peace County sila sa isang segundo lang. Ngumiti lang si Dustin nang walang sagot. Mahirap para kay Dustin na ipaliwanag ang buong bagay ng malinaw sa maikling panahon sa 5 tao. Na nalilimitahan ng kanilang lakas, kaharian at kaalaman, gamit ang isang kaway ng kanyang kamay. Tumalon si Dustin sa hangin kasama ang 5 magsasaka at sila ay lamusong sa ilalim ng lupa. Wow! Master! Napunta na tayo sa underground. Ito ang unang pagkakataon para kay Yulia na magkaroon ng ganitong kakaibang karanasan sa ilalim ng lupa. Nakaramdam siya ng excitement at hindi niya napigil ang pumalakpak at sumigaw. Napatulala ang mga matatanda. Pakiramdam nila ay nanaginip sila. Bagamat silang 4 ay nasa Sky Realm at itinuturing na mga bihirang master. Ang cultivation civilization sa Earth ay bumababa. Kaya naman, hindi pa sila nagsanay ng anumang pamamaraan sa ground diving. Nabasa lamang nila ito tungkol dito mula sa mga sinaunang aklat. Sa panahong ito, ang mga mandirigma ay hindi lamang may mababang lakas. Sila rin ay ignorante sa pangunawa at pananaw. Marami sa mga kasanayan sa militar noong sinaunang panahon sa Earth ay matagal nang nawala. Haha, unexpected talaga na may mountain god sa Central Region. Oo, dapat itong isang anti-gang na iwan noong sinaunang panahon. Nang marating ni Dustin ang posisyon ng templo, umalangaw-ngaw ang malakas na tawanan. Nayumanig sa buong lupa. Ngayong alam mo na kung sino ako. Mas mabuting umalis ka na. May ngumisi. Nakilala ni Dustin ang boses niya. Iyon ay ang Diyos ng bundok. Haha, narinig ko na ang iyong lakas ay lubhang mahina sa ilalim ng pagsupil sa mga batas ng langit at lupa. Noon, malayo ako sa pagiging kapareha mo. Ngunit ngayon, kayo ay walang iba kundi mga lipes na nilalang na dapat ay matagal nang namatay. Muling narinig ang ligaw na tawanan. Ang buong grupo ay huminto sa kanilang mga landas habang inilalabas ni Dustin ang kanyang espiritual na pakiramdam upang suriin ang templo sa di kalayuan. Ang isang itim na fog ay tila ganap na nabalot sa templo at ang tunog ng mga tao na naglalabas ng kanilang mga armas at mahiwagang kayamanan ay umalangaw-ngaw mula sa loob ng fog. Pinalibutan ng mga lalaking nakasuot ng itim na baluti ang templo ng Diyos ng bundok. Kasama sa kahig ang isang matandang lalaki na nakasuot ng ulo hanggang paa ng kulay abong damit na kapareho ng kanyang mga mata. Ang oras ay hindi naging mabait sa kanya at mukhang handa siyang tumaob. Anumang oras, huwag mong bigyan ng labis na kredito ang iyong sarili. Natalo ka sa amin sa huling laban at napatay ko ang 12 ng mga tauhan mo. Ilang libong tao mula sa iyong puwersa ang namatay sa aking mga kamay noon. Isa ka lang inapo ng isa sa mga natalo na nakaligtas. How dare you use that tone with me? Umalangaw-ngaw ang umaalingaw-ngaw na boses ng Diyos ng bundok mula sa kaibuturan ng templo. Humph! Walang silbi ang magsalita ng malaki. Maaaring mas malakas ka noon at nanalo sa digmaan ngunit tayo ang nakaligtas at umunlad pa rin. Samantala, ang iyong puwersa, 4/14, ay gumuho at wala na.
Cut the crap at ibigay agad ang mga magulang ni Dustin. Kung hindi, wala akong pakialam na durugin ang mga labi ng iyong puwersa. Malamig na utos ng matandang nakasuot ng kulay abong damit. Kaya sila dumating dahil sa akin. Naging malamig ang ekspresyon ni Dustin at puno ng pamatay na hangarin ng marinig ang mga salitang iyon. Maging si Yulia at ang apat na matatanda ay napalingon sa kanya sa takot nang maramdaman ang kanyang galit. Kahit na ako na lang ang natitira. Ibig sabihin nakatayo pa rin ang Heavenly Court. Ang Heavenly Court ay babangon muli sa isang araw. Pinuno ng determinasyon ang bawat salita ng Diyos ng bundok. Tumawa ang matanda. Hindi mo ba alam? Hindi lang ikaw ang survivor ng Heavenly Court. Dalhin mo sila dito. Iminuwestre niya ang mga kawal na nakapaligid sa kanya. Ilang sundalong nakasuot ng itim na baluti ang kinaladkad ang tatlong tao sa harapan ng templo. Bawat isa ay nasa kalagitnaan na ng libingan. Sila ay balat at buto at walang tagpi ng balat ang naiwang hindi nagalaw ng dugo at mga sugat. Duguan pa rin sila. Halatang binugbog sila kamakailan. Ang kasuklam-suklam na likido ay umagos mula sa ilang bahagi na nahawahan. Isang matingkad na kaibahan sa mga purong puting buto na naiwang nakalantad. Ang habang buhay na pagdurusa ay nag-iwan ng madugong larawan sa katawan ng tatlong lalaki. Silang tatlo ay mula sa Heavenly Court. Nahuli sila sa mga liblib na lugar ng Brilliant Kingdom. Isang malupit na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Mga taong mula sa langit na hukuman. Napuno ng gulat ang nanginginig na boses ng Diyos ng bundok. Sa susunod na segundo, isang figure ang dumaan at ang Diyos ng bundok ay lumitaw sa pasukan ng templo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa tatlong payat na lalaki. Bumalik ang tingin sa kanya ng tatlong lalaki. Nagkatinginan ang magkabilang panig para sa isang tahimik na sandali na tila umaabot sa kawalang hanggan bago napuno ng pananabik ang kanilang mga mukha. Ako ang subordinate ni Emperor Byron. Mariko Shu. Ako ang subordinate ni Emperor Theodore. Toby Kui. Ako ang subordinate ni Emperor Reginald. Perry Sima. Malakas na boses ang lumabas mula sa tatlong lalaki na para bang tinapik nila ang huling lakas nila para magsalita. Ako ang subordinate ni Queen Siobhan. Hogan Chang. Nagpakilala ang Diyos ng bundok. Halatang nagbabahagi sila ng kanilang mga pangalan sa isa't isa. Nang malaman na nila ang pangalan ng isa't isa, mas naging malapit ang kanilang mga puso sa isa't isa at tumulo ang mga luha sa kanilang mga mata. Ang bawat isa sa kanila ay dating mahuhusay na miyembro ng Heavenly Court at nakipagdigma ng maraming beses upang gumawa ng malaking kontribusyon sa Heavenly Court. Wala sa kanila ang nag-expect na magkikita sila ng ganito. Halo-halong emosyon ang napuno sa kanilang apat. Anong nangyari sa'yo? Paano ka napunta sa ganito? Nanginginig ang boses ni Hogan Chang habang kinakausap sila. Matagal na tayong nabuklod. Nang magising kami ilang taon na ang nakalipas. Natagpuan kami ng mga tao ng Divine Moon Sect at ginawa kaming mga bilanggo. Sinubukan nila kaming sabihin sa kanila ang mga lihim ng korte sa langit. Naniniwala sila na kahit na ang ating puwersa ay nawasak, ang ating mga kayamanan at mahalagang kasanayan sa martial arts ay nakatago sa mga lihim na lugar sa loob ng Brilliant Kingdom. Sagot ng isa sa mga payat na lalaki sa mahinang boses. Sekta ng Divine Moon. Ngumuso si Hogan Chang. Purong galit ang lumiwanag sa kanyang mga mata. Tapos na ba kayong magbati sa isa't isa? Cut the crap na. Bibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Lumingon sa mga magulang ni Dustin. Kung tumanggi ka, ipapatupad ko ang mga ito sa harap mo. Ninisyan siya ng matandang nakasuot ng kulay abong damit. Agad na humakbang ang ilang sundalo at itinutok ang kanilang matatalas na sable sa tatlong miyembro ng Heavenly Court. Hindi maitago ng kanilang itim na baluti ang nakamamatay na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Kayong mga tao mula sa Novel Court ng Western Kingdom ay nakikitungo pa rin sa mga bagay sa napakaruming paraan. Kung gusto mong mahuli sila, kunin mo sila ng mag-isa. Galit na pinandilatan sila ni Hogan Chang. May problema sa iyong templo. Maraming malalakas na hanay sa paligid nito at hindi magandang pumasok. Hindi ako tanga. Huwag mong subukan ang aking pasensya. Ano ang napili mo? Ngumuso ang matanda sa kanya. Ang mga tao ng ating langit na hukuman ay hindi kailanman susuko sa mga kaaway. Mr. Chang,
Hayaan mo na kami. Kung may pagkakataon, tandaan na muling itayo ang Heavenly Court. Sabay-sabay na nagsalita ang tatlong lalaki. May spine ka talaga, sa kasamaang palad. Hindi iyon magliligtas sa inyong buhay. Malamig na ngumiti ang matanda sa kanila. Sa isang pagwawalis lamang ng kanyang mga daliri ay isang sinag ng itim na liwanag ang bumaril at lumipad patungo kay Mariko. Sa sumunod na segundo, lumipad sa ere ang mga paa ni Mariko nang hindi man lang siya binigyan ng pagkakataong makasigaw. Tumalsik ang dugo kung saan-saan at napuno ng pula ang lahat. Make your choice. Kung hindi mo ako bibigyan ng sagot na gusto kong marinig. Papatayin ko sila isa-isa. Angal ng matanda. Damn it. I'll kill you even if it costs me my life. Mga assholes of the novel court. Isang nakakabinging sigaw ang pinakawala ni Hogan Chang sa kanyang galit. Hindi na siya nakatiis at walang pagdadalawang isip na lumabas ng templo. Dalawang martilyo na kulay ube ang nabuo sa loob ng kanyang nakalahad na mga kamay. Isang nakasisilaw na lilang liwanag ang namukadkad mula sa mga martilyo habang sila ay lalong lumaki. Nasa premium stage na siya ng Mysterious Realm. Bulong ni Dustin sa sarili. Ang kanyang espiritual na pakiramdam ay nagbigay daan sa kanya upang malaman ang base ng paglilinang ng Diyos ng bundok. Dahil ang Diyos ng bundok ay dating pinagkakatiwalaang subordinate ni Reyna Siobhan. Walang alinlangan na taglay niya ang mga dakilang kapangyarihan. Gayunpaman, nawalan siya ng halos lahat ng kanyang lakas dahil nabuklod siya ng mahabang panahon. Ang mas masahol pa doon ay ang Earth ay hindi na isang magandang lugar para sa mga magsasaka. Bilang resulta, nahulog ang kanyang cultivation base sa premium stage ng Earth Realm. Hindi nagtagal, binigyan siya ni 5/14 Dustin ng maraming mahalagang cultivation resources at salamat sa mga iyon. Naibalik niya ang kanyang lakas sa premium stage ng Mysterious Realm. Mabuti, napakabuti. Dahil hinahanap mo ang kamatayan. Tutuperin ko ang iyong hiling. Kunin ang survivor ng Heavenly Court. Walang bakas ng emosyon ang makikita sa boses ng matanda habang inuutusan niya ang kanyang mga tauhan na kumilos. Clement, mangyaring manatili sa templo kasama ang iyong asawa at anak. Pupunta si Dustin sa iyo. Hanggat hindi ka lalabas ng templo, walang makakahawak sa iyo. Natatakot ako na hindi ko na kayang protektahan ka pa. Mangyaring humingi ng tawad kay Dustin para sa akin. Sigaw ni Hogan Chang patungo sa templo habang nakaharap siya sa kanyang mga kaaway. Walang paraan na ibigay niya ang pamilya ni Dustin ngunit hindi rin niya matitiis na makitang namamatay ang mga kasama niya sa harapan niya. Ang kanyang pinili ay upang labanan ang kanyang mga kaaway at mamatay ng may dignidad. Samantala, nakatayo sa malayo si Dustin at ang kanyang mga kasama at hindi sila nakita ng mga tao sa paligid ng templo dahil sa special law na inilabas ni Dustin na nagtatago ng kanilang mga aura. Copyright. Mainit na, Sir. Hindi mo na kailangang gawin iyon. Ang boses ng ama ni Dustin ay nanggaling sa templo. Noon, kilala na ng pamilya ni Dustin ang Diyos ng bundok. At hindi nila kayang makitang isakripisyo niya ang sarili ng ganoon. Mga bastardo mula sa novel court. Ngayon ay haharapin ninyo ang galit ng aking mga martilyo. Sa sandaling ang Diyos ng bundok ay humakbang pasulong. Ang dalawang lilang martilyo sa kanyang mga kamay ay nagpasiklab ng nakapapasong lilang apoy. Kumilos din ang matanda sa kulay abong damit. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay. 12 ng mga sundalong nakasuot ng itim na baluti ang sumugod upang salubungin ang pag-atake ng Diyos ng bundok, Flang. Umalangaw-ngaw ang kalampag ng mga kedena habang kumalat ang makapal na itim na ambon. Ang bawat isa sa mga sundalo ay may hawak na isang mahaba. Maliwanag na pulang kedena sa kanilang mga kamay. Ang mga tanikala ng bakal ay mukhang mabigat at kalaw-angin na parang nasa impyerno. At, naglabas ng nakakatakot na aura. Lahat kayo ay patay na karne. Humanda kayong mapahamak sa kamay ng aming Panginoon. 12 ng mga itim na nakabaluti na sundalo ang sabay-sabay na umungal. Pagkatapos, 12 ng mga matingkad na pulang kedena na bakal ang biglang nagkalat na parang pulang makamandag na ahas. Habang tumutulo ang dugo mula sa pulang bakal na kedena, nakarinig ang lahat ng matinis.
Tumatagos na hiyawan na para bang nabuksan ang mga pintuan ng impyerno. Pagkaraan, umihip ang isang malakas na malamig na hangin habang ang isang kakilakilabot na bagyo ay umihip sa madilim na kalangitan. Nagsimulang lumitaw ang hindi mabilang na mga bangkay. Mga demonyong, walang ulo, mga nahulog na anghel, at iba pang masasamang nilalang. Ang nakakapanghinayang tagpo ay sinamahan ng malademonyong alulong. Pagkatapos, nakarinig sila ng dumadagandong na tunog na katulad ng mabigat na pintong bato na dahan-daang itinulak. Na para bang dumating si kamatayan upang kitilin ang buhay ng mga tao. Iyon ay isang kakilakilabot na hanay. Sabi ni Dustin habang nakapikit. Pagkatapos, 12 ng mga itim na nakabaluti na sundalo na may hawak na matingkad na pulang kadena na bakal ang pumasok sa isang nakakatakot na pormasayon sa harap niya. Trial array lang yan. Malamig na sumengot ang Diyos ng bundok. Ngunit ang kanyang mukha ay nagiging solemn na rin. Ang trial array ay isang kilalang battle array ng novel court mula noong sinaunang panahon. Boom! Habang iwinawagayway ng Diyos ng bundok ang kanyang dalawang martilyo, ang lilang liwanag ay agad na lumundag sa kalangitan. Sa sandaling iyon, siya ay kasing lakas ng Diyos ng digmaan. Bagamat nasa premium stage pa lang siya ng Mysterious Realm. Isa pa rin siyang makapangyarihang figure noong sinaunang panahon. Ang kanyang sigla ay nagmula sa kanyang maraming karanasan sa hindi mabilang na mga laban sa nakaraan. Ang kanyang malalim na pag-unawa sa martial arts. Ang kanyang pag-unawa sa mga tuntunin at kaayusan. Ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. At ang kanyang kahanga-hangang hangarin sa pagpatay ay nabuo. Sa maraming panahon, ang lahat ng pinagsamang ito ay ginawa siyang isang mabigat na mandirigma. Siya ay isang makapangyarihang sinaunang Diyos na may mahusay na espiritu ng pakikipaglaban na nakaukit sa kanyang puso. Papatayin ko kayong lahat. Umuungal ang Diyos ng bundok habang kumari pa siya ng takbo. Pumunta ka sa impyerno. Ang 12 ng mga itim na nakabaluti na sundalo ay mga piling mandirigma ng kontemporaryong novel court. Sila ay mahusay na sinanay at nakaranas din ng matagumpay na pag-activate ng array upang patayin ang kanilang mga kaaway ng sama-sama. Ang matinding labanan ay nagdulot ng marahas na kaguluhan sa buong ilalim ng lupa. Ang lupa sa loob ng 1,000 milya ay yumanig ng husto tulad ng isang malakas na lindol. Pumunta ka sa impyerno, ikaw bastard, sa panahon ng mabangis na labanan. Ang Diyos ng bundok ay nagwagayway ng kanyang kamay. At nabasag ng martilyo ang dalawang itim na nakabaluti na sundalo upang maging meat paste sa loob ng ilang segundo. Magdagdag ka pa ng 2 sundalo para palitan ang mga nahulog. Hindi ako naniniwalang kayang lumaban ng matagal itong tinatawag na Diyos. Ubusin mo na lang siya hanggang mamatay. Hindi natinag ang matandang nakasuot ng kulay abong damit sa pagkamatay ng 2 sundalong nakabaluti ng itim. Sa isang kumpas ng kanyang kamay. 2 pang sundalo ang lumitaw bilang kapalit ng mga napatay kamakailan. Ang Diyos ng bundok ay pumatay ng higit sa 12 mga itim na nakabaluti na magkakasunod na sundalo. Gayunpaman, mas maraming sundalo ang agad na makakabawi sa bawat patay. Umiling si Dustin. Alam niyang laban sa Diyos ng bundok ang sitwasyon. Kung patuloy na lalaban ang Diyos ng bundok, malapit na siyang mawalan ng lakas. Damn it! Dito na lang kayo ni Chad sa templo at hintayin si Dustin. Pupunta ako at tumulong. Sigaw ng tatay ni Dustin sa kanyang ina. Sa isang iglap, tumakbo siya palabas ng tarangkahan ng templo. Ang aking ama ay nasa 6/14. Ika-9 na antas ng Energy Gathering Realm. Ang kanyang lakas ay hindi masama. Ngunit hindi pa rin ito sapat upang talunin ang mga nakakatakot na sundalo. Napaisip si Dustin matapos maramdaman ang lakas ng kanyang ama. Anong ginagawa mo, Clement? Bumalik ka sa templo. Sigaw ng Diyos ng bundok. Namutla ang mukha niya sa takot nang makita niyang nakatakas na si Clement sa ligtas na lugar. May death wish ka ba? Clement, hindi ka sapat para labanan sila. Bumalik ka dito. Kung may magbigay ng kamay, dapat ako ang naroon. Tawag ng nanay ni Dustin. Pagkatapos, nagmamadali rin siyang lumabas ng templo. I know it, masyado silang mabait para maupo lang. Napailing si Dustin na may mapait na ngiti.
Alam niya na ang kanyang mga magulang ay palaging mabait at mainit ang loob. Naalala niya na ang kanyang mga magulang ang laging unang magpapakita kung may nangangailangan ng tulong. Noon pa man ay sabik silang suportahan ang kanilang mga kamag-anak, kaibigan, at kapitbahay sa oras ng pangangailangan. Kaya naman, nang makita nilang dalawa na ang Diyos ng bundok ay may problema, hindi na lang sila makatayo at walang magawa. Sa sandaling iyon, pareho silang nagmamadaling umalis sa kaligtasan at itinaya ang kanilang buhay upang tulungan ang sinaunang Diyos. Dad, Mom, anong ginagawa mo? Delikado sa labas. Pagkatapos, laking gulat ni Dustin nang makitang nagmamadaling lumabas ng templo ang kanyang nakatatandang kapatid na si Chad. Wala talaga akong magagawa sa tatlong walang ingat na lalaki na ito. Hindi nila naiintindihan na ito ay isang buhay at kamatayan na labanan. Paano sila naging walang ingat? Umiling si Dustin at bumantong hininga. Ang pamilya ni Dustin ay nagsimula pa lamang sa kanilang paglilinang. Hindi nagtagal. 3 silang mortal na namuhay ng mahirap ngunit tahimik. Hindi pa sila nakakita ng gayong nakamamatay na labanan sa pagitan ng mga mandirigma. Sa makatuwid, sa sandali ng desperasyon, hindi sila nag-isip ng makatwiran at sunod-sunod na tumakbo palabas ng banal na templo. Master, magulang mo ba sila? I should treat them as my superiors then. Bulong ni Yulie kay Dustin. Oo, Yulie. Tumanggo si Dustin. Haha, nagdala ka pa ng konting reinforcements. Ang galing. Ngayon ay kaya kong patayin kayong lahat sa isang hampas. Pumunta at isara ang kanilang ruta ng pag-urong. Hulihin silang lahat. Tuwang-tuwa ang matandang naka-gray na roba nang makitang nagmamadaling lumabas ang pamilya ni Dustin. Kaagad, isang malaking bilang ng mga itim na nakabaluti na sundalo ang dumagsa at pinalibutan ang mga miyembro ng pamilya ni Dustin. Pagkatapos, nagsimulang magsara ang 5 sundalo na may masasamang ngiti. Dahil sa pabaya ng miyembro ng pamilya ni Dustin. Inisip ng mga sundalo na sila ay mga mortal lamang na walang karanasan sa pakikipaglaban. Kaya naman, hindi nila sineseryoso ang 3. Humph! Sa tingin mo ba mabubuli mo na lang ang pamilya natin? Galit na nagmura ang ina ni Dustin. Naglabas siya ng mahabang espada at itinaas ito sa langit. Ang aking ina ay umabot sa premium na yugto ng Earth Realm. Ang kanyang pag-unlad ay lampas sa aking inaasahan. Ngayon lang, hindi ito naramdaman ng mabuti ni Dustin. Ngayong nakikita niya ang galaw ng kanyang ina, hindi niya maiwasang mapapikit sa gulat. Nakakabigla ang resulta. Laking gulat niya na naabot niya ang premium na yugto ng Earth Realm sa napakaikling panahon. Mukhang mas talented ang nanay ko sa inaakala ko. Tuwang-tuwa si Dustin. Basag. Habang kumikinang ang kanyang puting nyebeng espada. Ang ulo ng isang itim na nakabaluti na sundalo ay agad na pinutol at itinapon. Ano? Sino yun? Natigilan ng ibang mga sundalo na parating para sa kanila. Hindi nila akalain na ang babaeng nasa harapan nila ay sobrang galing sa espada. Master, ang galing ng nanay mo. Pagyaya ni Yulie. Nang malaman niyang ang babae ay nanay ni Dustin. Nagkaroon agad siya ng magandang impresyon sa kanya. Nakakamangha. Tila ang aking ina ay hindi lamang gumawa ng mabilis na pag-unlad sa kanyang cultivation base. Ngunit mayroon ding isang kamangha-manghang binuo na pag-unawa sa martial arts. Sarap na sarap si Dustin sa atake ng espada ng kanyang ina. May pinatay ako. Pinatay ko. Nataranta ang ina ni Dustin. Sa gilid ng panic attack. Ito ay makatwiran. Kung tutuusin, ito ang pinakaunang pagkakataon na nakapatay siya ng tao. Sa buong buhay niya, hindi niya naisip na kitilin ang buhay ng isang tao. Ito ay naging kasing dali ng pagwagayway sa isang langaw. Ginawa lang niya ang itinuro sa kanya ng anak. Napakatalas ng espada at mabilis at tumpak ang kanyang maniobra. Kaya tinaga nito ang ulo ng kanyang kalaban sa isang galaw. Nay, maganda ang ginawa mo. Huwag kang ang makonsensya dyan. Narinig mo na sila dati. Halatang may balak na masama itong mga taong ito. Kung hindi mo sila papatayin, papatayin tayo. Sinabi sa amin ni Dustin na hindi namin kayang maging malambot sa mundo ng martial arts kung saan naruroon ang mga kalaban.
Kailangan nating manatiling matatag. Wala kaming ibang pagpipilian. Mangyaring dahan-dahan. Ito ang tamang gawin. Humakbang pasulong si Chad. Pinulupot ang braso sa balikat nito para aliwin siya. Kilalang-kilala niya ang kanyang ina at naiintindihan niya ang pinagdadaanan nito. Wala kang ginawang masama, nanay. Nagbago na ang mga pangyayari. Hindi na tayo ordinaryong tao. Hindi ko rin ito sineryoso noon. Pero ngayon alam ko na. Nagsimula na tayo sa isang ganap na kakaibang paglalakbay sa buhay at ito ang ating landas ngayon. Malapit ka na ring masanay. Aliw niyang sabi. Kasabay nito, ang ama ni Dustin ay nagbigay din ng isang nakapagpapatibay na tingin sa kanyang asawa. Oo naman. Alam ko, kaya ko ito. Salamat. Ang kanilang ina ay unti-unting kumalma. At ang kanyang mga mata ay naging matigas. Mula sa malayo, nasaksihan ni Dustin ang lahat ng ito sa sarili niyang mga mata. Natutuwa siya na ang kanyang mga magulang at kapatid ay mas madaling makibagay kaysa sa inaasahan niya. Wala na siyang dapat ipag-alala ngayon. Humph! Aba, tara na, lahat kayo. Tama na sa family drama. Kumaway ng kamay ang matandang nakasuot ng kulay abong damit. At sabay-sabay na pinalibutan silang tatlo ng 12-dosenang itim. 7/14 na armored na sundalo. Ang pamilya ni Dustin ay mas marami. 50 sa isa. Nasa kamay ng bawat sundalo ang isang pulang kadena na bakal, na nagbibigay ng nakakatakot na tunog sa tuwing sila ay gumagalaw. Lumalaban ng nag-iisa. Ang mga soldier na ito ay hindi man lang nagbabanta. Hindi nagpapakita ng anumang kakilakilabot na kapasidad. Pero iba ang kwento noong sila ay nagkaisa. Magkasama silang bumuo ng isang array na maaaring epektibong ilabas ang kanilang buong kapangyarihan. I'm so sorry. Pero natatakot ako na hindi ko maprotektahan ang pamilya mo mula sa hukbong ito. Ang Diyos ng bundok ay umiling sa isang buntong hininga, na nakaramdam ng labis na pagkakasala. Sa hindi kalayuan, mayroon pang daan-daang sundalo, na handang umatake anumang oras. Isa pa, hindi kumikibo ang matandang nakasuot ng kulay abong damit mula simula hanggang wakas. Siya ay dapat na ang pinakamalakas. Nagsisave ng kanyang lakas para lamang sa pinakamakapangyarihang mga kalaban. Sa ilalim ng sitwasyong ito, natitiyak ng Diyos ng bundok na imposibleng makaalis silang tatlo mula sa walang pinsalang ito. Well, at least, ang Diyos ng bundok na ito ay isang taong kayang tuparin ang kanyang mga pangako. Siya ay maaasahan at mapagkakatiwalaan. Bulong ni Dustin habang tinatango ang ulo. Malayo sa karamihan. Sa oras na ito, nakakulong na siya sa sigla ng kanyang mga magulang at kuya. Sa sandaling pinagbantaan ang kanilang mga buhay. Madali niyang mailigtas sila sa isang kisap mata at ipagtanggol sila. Sa isang nakakabinging kaluskos, 12-dosenang pulang bakal na kadena ang nabuo upang harangan ang espasyo habang umiihip ang malamig na hangin mula sa lahat ng direksyon. Tinawag itong trial array, isa sa mga kilalang armas ng Novel Court. Nakuha nito ang pangalan nito batay sa mabigat na puwersa nito. Iniwagayway ng mga sundalo ang pulang kadena bago sila biglang binitawan. Ang nakamamatay na mga tanikala ay lumipad patungo sa mga magulang at nakatatandang kapatid ni Dustin na parang mga ahas na pulang-pula. Nagmamadaling umatras silang tatlo at naghanda para umiwas sa mga tanikala na uulanan na sana sila. Mabilis silang kumilos, ngunit hindi sapat na mabilis upang makalayo sa mga tanikala. Wala sa kanila ang ganoon ka-mature sa martial arts para makatiis. Lalo pat lumaban sa napakasamang hanay. Ilang sandali lang ay nakarating na sa kanila ang mga tanikala. Hindi nagtagal. Ang lilang sibat sa mga kamay ng ama ni Dustin ay natali sa mga tanikala. Sa sobrang lakas, hinailan ng mga tanikala ang sibat mula sa kanyang kamay at itinapon ito. Clang! Ang mahabang espada na nasa kamay ng ina ni Dustin ay inalis din sa kanya at pinagdurog-durog. Chad, umatras ka sa templo. Sasakupin ka namin ng tatay mo. Nag-aalalang sigaw ng kanilang ina. Kung mananatili sila at patuloy na lalaban, silang tatlo ay nasa talo at maaaring hindi makaligtas sa labanang ito. Hindi ako papasok mag-isa. Mas mabuting sumama ka sa akin. Kung hindi, sa inyong dalawa ako titira.
Sinuwi ni Chad ang kanyang ina ng walang dalawang isip. Huwag ka nang matigas ang ulo. Umalis ka na. Pagtatakpan kita. Lumapit ang Diyos ng bundok upang bigyan sila ng kamay habang nagsisimula ng mawala ang sitwasyon. Guro, tulungan natin sila. Nagiging lubhang mapanganib para sa mga baguhan na tulad nila. Naiinip na sigaw ni Yulia na sabik na sumama kaagad sa laban. Oo Dustin. Alis na tayo. Halos hindi rin makatabi ang apat na matanda. Lahat sila ay sabik na tumingin kay Dustin para sa kanyang mga tagubilin. Okay, I hear you. I'll transfer a streak of low energy to each of you. And then you can move underground freely for a while. Tumango si Dustin bilang pagsang-ayon. Bahagya niyang ikinaway ang kanyang kamay at lumipad mula sa kanya ang 5 brownish-yellow light ball at tumago sa katawan ni Yulia at ng apat na matandang lalaki. With this power inside them, they can all travel underground now. Like Dustin. Nasiyahan sa mga resulta. Gumawa ng isang hakbang si Dustin at agad na nawala. Haha, dapat sumama kayong tatlo sa akin. Pagkatapos ay maaari tayong lahat pumunta at hanapin ang iyong pinakamamahal na Dustin. Postahan ako na maraming bagay na dapat mong abutin. Naniniwala ako na gagawin niya ang anumang gusto ng ating Divine Moon Sect na gawin niya hanggat nasa kamay namin kayo. Maaari itong makinabang pareho sa iyo at sa amin. Nobela, Cobb, halika na. Tapusin na natin ito sa lalong madaling panahon. Ang matandang lalaki na may kulay abong robe ay ngumisi ng nakakatakot. Ang mga sundalong nakasuot ng itim na baluti ay sumabog ng buong lakas at naglunsad ng matinding pag-atake. Ang mga magulang ni Dustin. Ang kanyang nakatatandang kapatid at ang Diyos ng bundok ay nagpumiglas ng husto upang maiwasan ang mga tanikala na malapit ng polanan sa kanila. Ngunit ang apat na kamay ay mas mahusay kaysa sa 2 kamao. Nahuli lang sila sa isang mapait na labanan. Nagpa siya ang mga sundalo na ibagsak ang pamilya isa-isa. 1 dosenang kadena ang sabay na hamampa sa ama ni Dustin. Mabilis silang nagmula sa lahat ng direksyon tulad ng pag-akyat ng kanilang nakakatakot na enerhiya. Tingnan mo, parehong namutla sa takot ang ina ni Dustin at ang kanyang kapatid na si Chad. Naninigas sa iisang lugar, at nahihiyang kumilos. It's okay. Bahala na kayo. Isang mahina ngunit napaka-pamilyar na boses ang biglang umalangaw-ngaw sa sandaling ito. Isang napakalaking gininto ang palad ang biglang lumitaw nang wala sa oras at sinampal ng sumisipol na ingay. Mahigit 1 dosenang sundalo ang agad na nabasag sa isang sampal. Ang iba sa mga tao ay nanlaki ang kanilang mga mata sa pagtataka. Ito ay kasing dali ng paghampas ng 1 dosenang langaw na walang magawa. Okay lang ba kayong lahat? Nakangiting tanong ni Dustin. Then casually, nagpakita siya sa harap ng pamilya niya na parang wala sila sa gitna ng pag-atake. Oh, Dustin! Tuwang-tuwa ang kanyang mga magulang at kuya sa kanyang biglaang pagsulpot. Matagal na kitang hinihintay, kaibigan. Sa wakas nakabalik ka na. Salamat sa Diyos. Mas masaya pa ang Diyos ng bundok kaysa sa magulang at kapatid ni Dustin. Nagulat siya at nabuhayan muli na. 8/14. Para bang isang malaking bato ang tinanggal sa kanyang puso. Wala nang maglalakas loob na saktan sila. Hanggat nariyan si Dustin. Sa wakas ay makakahinga na sila at makapagpahinga. Dustin. Bahagyang nataranta ang matandang lalaking naka-gray na roba kay Dustin. How dare you hurt my family? Malinaw na wala kang ideya sa mga kahihinatnan ng pagkontra sa akin. Ngayon, dapat mamatay kayong lahat. Nanunuya at sinulya pa ni Dustin ang mga tao ng Novel Court na may panibagong galit. Na nagpasidhi sa kanyang nakamamatay na kalooban. Boom! 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 Ikinumpas niya ang palad niya sa kanila. Wala itong kakayahan sa martial arts ngunit nagmula ito ng purong pisikal na lakas. Sapat na marahas upang pumatay ng 1,000 kabayo. Puff! Isang madugong ilaw ang sumabog. At sa isang iglap, ang mga katawan ng mahigit 1 dosenang itim na armored na sundalo sa malapit ay nagkapira-piraso. Boom! Hindi nasiyahan sa sarili niyang paunang pag-atake. Biglang sumuntok si Dustin. Isang umiikot na shockwave ng enerhiya ang lumabas mula sa pagitan ng kanyang mga buko.
Mahigit sa 100 itim na armored na sundalo sa kanyang harapan ay hindi man lang nakapag-react dahil lahat sila ay naging bloodlight. Nag-iwan lamang ng isang kumot ng ambon ng dugo na nagtagal bago nag-spray ng pula sa lupa. Ang eksenang ito ay nagpabago sa kulay ng mga tao sa Novel Court. Hindi pa nila nakita ang gayong nakakatakot na paraan ng pagpatay sa daan-daang tao sa isang galaw. Namula rin ang mukha ng matanda. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Dustin ay lampas sa kanyang pinakamaligaw na imahinasyon. Master, eto, hayaan mo akong tulungan ka. Kasabay nito, isang matalim na liwanag ng espada ang bumaril mula sa ilalim ng lupa at naputol ang isang itim na nakabaluti na sundalo sa kalahati. Ang kanyang katawan ay nahulog sa isang bantensa. Magkasalungat na direksyon. Nice to meet you, sir and madam. Bati ni Yulie. Ayos ka lang ba? Ako, kasama ang aking Panginoon, ay nandito para sunduin ka. Bumungad si Yulia nang sumugod siya sa mga magulang ni Dustin. Nakapwa na aliw sa kanyang matatamis na salita at nakakaakit ng ngiti. Naniniwala sila na ang isang personalidad na ganito kaganda ay hindi maaaring magkaroon ng anumang mali siya at kasamaan sa loob niya. You call our son, Dustin. You master. Are you his disciple? Hinawakan ng mama ni Dustin ang kamay niya at nagtanong. Oo, ako nga. Yulia ang pangalan ko. At simula ngayon, nandito na ako para sa iyo sa lahat ng oras. Kaya rin kitang protektahan. Pakisabi kung may kailangan ka. Ang sweetness ni Yulia ay nagpagon. Komportable at masaya pa ang puso ng mga magulang ni Dustin. Gusto lang nilang tingnan siya at pakinggan ang kanyang inosenteng pagtawa. How dare the Novel Court pumunta dito para maghanap ng gulo? Sa tingin mo ba ay magbubulag-bulagan kami sa ginawa mo? Nagpakita ang matandang tumatapak ng nyebe at iba pang 3 matandang lalaki. Nararamdaman ng mga tao ang kanilang kahanga-hangang aura. Kahit sa malayo, sila ay mga cultivator ng Skyrealm at sa mga nakaraang araw. Ang kanilang paglilinang ay gumawa ng napakalaking hakbang sa ilalim ng mga tagubilin at pangangasiwa ni Dustin. Sa magkasanib na pagsisikap ng 4, agad nilang napatay ang 12-dosenang mga sundalo ng Novel Court. Tumigil ka. Ang pagpatay sa ating bayan ay magdudulot lamang ng kapahamakan at kaguluhan. Dustin, ang lakas ng loob mo. Hindi na napigilan ng matandang naka-gray na roba at galit na sumigaw habang nakatutok ang daliri kay Dustin. Walang sino man sa inyo ang umaalis sa lugar na ito ng buhay. Ang sagot ni Dustin. Enerhiya ng lupa. Tinitigan siya ni Dustin at mahinang sumigaw. Boom! 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 Kaagad, nagsimulang manginig at manginig ang buong mundo sa ilalim ng lupa. Ang malakas na ingay ay sapat na upang pukawin ang takot sa puso ng sinuman. Ang dilaw na ambon ay nagmula sa lahat ng direksyon, na nagiging isang malaking pader ng rumaragasang mga ilog na umaagos patungo sa mga sundalo. Ang mga dilaw na ambon na ito ay ang kakanyahan ng lupa na naibalik sa lugar. Dahil si Dustin ay gumawa ng mahusay na pag-unlad sa kanyang kasanayan sa paggalugad sa lupa. Madali niyang matatawag ang Earth Energy upang ipaglaban siya. Pumunta ka. Inunat ni Dustin ang kanyang kamay at itinuro ang mga miyembro ng Novel Court. Arg! Ang mga dilaw na ilog ay dumaloy patungo sa mga taong walang magawa tulad ng mga umaatungal na dragon. Ang lakas at kakanyahan ng Mother Earth ay napakalaki na walang makahahadlang. Puff! Puff! Ang mga itim na nakabaluti na sundalo ay hinaipa ng isa-isa, na naging ambon ng dugo. Hinabol ng mga makalupang dilaw na dragon ang mga tao ng Novel Court mula sa Western Kingdom. Umalangaw-ngaw sa buong lugar ang galit ng mga dagandong at hiyawan ng kanilang mga biktima. Wala pang 2 segundo. Napatay na ng mga dragon ang lahat ng miyembro ng Novel Court mula sa kanlurang kaharian maliban sa matandang lalaking nakasuot ng kulay abong damit. Hindi ako makapaniwala na eksperto si Dustin sa Earth Explorer. Gulat na bulalas ng Diyos ng bundok na si Hogan. Nakikita niya na nilikha ni Dustin ang makapangyarihang mga dragon mula sa enerhiya ng lupa. Dustin, isa kang halimaw. Sigaw ng matanda sa kulay abong damit. Ang eksenang bumungad sa kanyang mga mata ay nagulat at nagpagalit sa kanya hanggang sa kaibuturan.
Sinubukan niyang iligtas ang kanyang mga tauhan ngunit nabigo siya. Bago niya nalaman, lumitaw ang mga dragon at pinatay ang kanyang mga tao. Napatay silang lahat at wala siyang magawa para iligtas sila. No offense taken. Ito ang halaga na kailangan mong bayaran para sa pag-provoke sa akin. Sagot ni Dustin na may imak na ekspresyon. Ang tinatawag na Divine Moon Sect ay talagang novel court mula sa Western Kingdom. Tama ba ako? Tanong ni Dustin habang nakatitig sa matandang naka-gray na robe. Oo. Pinalawak ng novel court mula sa Western Kingdom ang impluensya nito sa Brilliant Kingdom. Ang Divine Moon Sect ay isa sa mga sangay nito. Paliwanag ni Hogan. Sa oras na ito, tinutulungan na niyang bumangon ang 3 pang miyembro ng Heavenly Court. Ang 3 lalaki ay nasa mahinang pisikal na kondisyon matapos silang pahirapan ng mga tao sa novel court sa loob ng maraming taon. Lumalabas na ang Divine Moon Sect ay isang sangay ng novel court mula sa Western Kingdom sa Brilliant Kingdom. Nagulat ang mga kasama ni Dustin sa impormasyon. Ilang beses silang nakatagpo ng Divine Moon Sect noong nakaraan. At hindi nila alam ito. 9/14. Ang balitang ito ay tiyak na magugulat sa martial arts world ng Brilliant Kingdom. Sino ang mag-aakala na ang sikat na Divine Moon Sect na itinatag ilang daang taon na ang nakalilipas ay isang sangay ng novel court mula sa Western Kingdom? Kahit na alam mo ang tungkol dito, hindi mo pa rin mababago ang anuman. Sa pangkalahatan, napakahina ng lakas ng mga martial artists sa Brilliant Kingdom. Sa lalong madaling panahon, ang aming pinuno ay magpapadala ng isang grupo ng mga tao upang i-back up ako. Mapapailalim kayong lahat sa kontrol ng ating novel court. At magtatatag tayo ng isang maunlad na panahon ng martial arts. Sabi ng matanda, puno ng pananalig ang boses. Ang deklarasyon ng matandang nakasuot ng kulay abong balabal ay ikinagalit ng matandang tumatapak ng nyebe. Ang Heavenly Swordsman, ang Moon Daoist at Boan. Silang 4 ay mga kilalang tao sa martial arts world ng Brilliant Kingdom. So gusto mo kaming kontrolin. Napaka-ambisyosa mo. Bulalas ng matandang tumatapak ng nyebe. Lahat tayo ay mga tao ng ating mga Diyos. Dapat tayong magkaisa. Ang ating banal na pinuno ay ang sugo ng mga Diyos. Dapat mong hayaan siyang mamuno sa iyo at sa iyong mga tao. Sabi ng matandang nakasuot ng kulay abong damit sa pagsisikap na kumbansihin ang mga taong nasa harapan niya. Screw your damn gods. They are your gods. Not ours. Bakit natin sila dapat sambahin? Hindi kami tanga tulad mo. Napabalikwa sa galit ang tumatapak na snow-treading old man. How dare you insult our gods? Paparusahan ka nila. Galit na sigaw ng matandang nakasuot ng kulay abong damit. Hindi ko alam ang tungkol sa iyong mga Diyos. Ngunit alam kong parurusahan kita. Panunuya ni Dustin. Humakbang siya at inilabas ang kanyang pisikal na lakas. Nanginginig ang lupa sa sobrang lakas. Nagulat. Ibinuka ng matanda na nakasuot ng kulay abo ang kanyang kamay sa himpapawid at naglabas ng isang pilak na wand na may puting bungo. Mga matapang na matandang espiritu. Ipinapatawag ko kayo. Pairan mo ako ng iyong kapangyarihan. Tulungan mo ako sa pakikipaglaban ko sa kasamaan sa ngalan ng ating mga Diyos. Sigaw ng matanda habang itinataas ang kanyang wand sa hangin. Hindi nagtagal. Bumungad sa kanyang likuran ang isang makapal na kulay abong fog. Mula sa makapal na ulap, isang grupo ng mga sundalo ang naghugis at nagmarcha pasulong. Sila ay malamig at walang buhay. Dustin. Ito ang mga espiritu ng mga magsasaka na namatay sa labanan ilang taon na ang nakalilipas. Lahat sila ay tapat na sundalo ng mga Diyos. Kahit sa kabila ng kamatayan. Lalaban sila para sa ating mga Diyos. Kapag tinawag natin sila. Sabi ng matandang naka-gray na roba habang nakaturo sa mga walang buhay na sundalo. It's just a secret summoning skill. You can't fool me. Putol ni Dustin sa katinawanan ang lalaking naka-gray na robe. Isa siyang makapangyarihang cultivator na kagagaling lang sa labas ng mundo. Nakakita siya ng maraming kakayahan sa pagtawag. At isa na ito sa kanila. Hindi na siya nagulat sa panloloko ng matanda. Sa ngalan ng ating mga Diyos. Iniuutos ko sa iyo. Parusahan mo ang masasamang ito. Utos ng matandang naka-gray na robe habang nakatutok ang kanyang wand kay Dustin.
Ang mga walang espiritong sundalo ay umungal at kumilos ayon sa utos ng matanda. Itinaas nila ang kanilang mga armas at sumugod kay Dustin na may nanlalamig na tingin sa kanilang mga mukha. Tingnan mo, ang napakaraming bilang ng mga sundalo ay natakot sa mga magulang ni Dustin. Kanyang kapatid na si Yulie, ang snow-treading old man, ang heavenly swordsman, ang Moon Daoist, Boan at maging si Hogan. Nakakatakot ang ganitong uri ng kasanayan sa pagtawag. Ang mga patay na sundalo ay nagbibigay sa akin ng kilabot. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang ipatawag ang mga multo mula sa impyerno. Naisip nila, habang ang isang nakakatakot na lamig ay gumapang sa kanilang mga gulugod. Ayos lang. Isang pakulo lang. Paninigurado ni Dustin sa kanila. Pagkatapos, walang salita. Iniunat niya ang kanyang kamay. Si Dustin ay nagtataglay ng dominanteng kapangyarihan. Sapat na upang durugan ang kanyang mga kaaway anuman ang mga kasanayan o trick na ginamit nila. Sa puntong ito, tiwala si Dustin na kaya niyang talunin ang matanda na nakasuot ng kulay abo sa isang strike. Habang nanunood ang kanyang mga kaibigan at pamilya, lumaki ang palad ni Dustin hanggang sa ito ay kasing laki ng isang napakalaking gilingang bato. Naglabas ito ng napakalaking gintong enerhiya at pinalo ang mga patay na sundalo. Napakalakas ng impact. Nadurodge nito ang mga nakabaluti na sundalo at ginawa silang alabok. Tahimik na hinaipa ng hangin ang kanilang mga abo hanggang sa wala nang natira sa kanila. Patayin siya, sigaw ng matandang naka-gray na roba habang muling itinaas ang skull wand. Mas maraming nakabaluti na patay na sundalo ang lumabas mula sa hamog at umatake kay Dustin na parang galit na mga alon. Lalo nitong pinukaw ang galit ni Dustin. Humakbang siya at pinakawalan ang Divine Fist skill. Isang malakas na suntok ang ibinato niya sa kanila. Ang kanyang kamao ay kumikinang ng mga gintong ilaw habang ang kanyang buong katawan ay nagniningning ng isang aura ng lakas at kamahalan. Nakakamatay ang isang malakas na suntok ni Dustin. Ang walang buhay na mga sundalo ay hindi nagkaroon ng pagkakataon na makipaglaban. Naging abo silang lahat ng sampelan sila ng kamao ni Dustin. Pati ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay tinamaan at ang tanging nagawa niya ay magpakawala ng isang masakit na hiyaw. Ang kanyang buong katawan ay sumabog at naging kulay abong mga pira-piraso. Ang itim na fog na lumitaw sa kanyang likuran ay nawala sa malakas na hangin. Walang ibang itim na nakabaluti na sundalo ang lumitaw pagkatapos. Nasaan ang iyong mga Diyos noong kailangan mo sila? Sabi ni Dustin sa sarkastikong tono habang itinataas sa lupa ang mga labi ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Upang matiyak na ang kanyang bihag ay hindi mamamatay pansamantala. Naglabas siya ng magnetic energy mula sa kanyang kamay at tinatakan ang matanda. Master, ang galing. Astig ka. Ikaw ang pinakamakapangyarihang tao na nakita ko. Sigaw ni Yulie. Matapos niyang masaksihan kung paano nilipol ni Dustin ang lahat ng mga tao sa Novel Court mula sa Western Kingdom. Lalo niya itong hinangaan at naging pinakamalaking tagahanga niya. Napatitig si Yulie. 10/14. Kay Dustin na para bang unang beses niya itong nakita. Ano ang dapat kong gawin sa kanya? Ngumiti si Dustin at umiling. I'm sorry. Nadala ka namin sa gulo. Medyo nahiya ang mga magulang at kapatid ni Dustin. Dustin, kung hindi ka bumalik sa oras. Nawala nang masabi si Hogan. Nakaramdam pa rin siya ng takot sa maaaring mangyari kung hindi dumating si Dustin sa oras para iligtas sila. Novel Court. Pupunta ako sa Western Kingdom para sirain ang puwersang ito. Sabi ni Dustin na may pamatay na tingin sa mga mata. Anong sinabi mo? Sinadya mo ba talaga? Sa buong paligid ni Dustin. Ang kanyang mga tagasunod ay nagpalitan ng pagod na mga sulyap at awkward na nag-shuffle ng kanilang mga paa. Oo, sinaktan ako at ang aking pamilya ng Novel Court. Napakahalaga ng aking karangalan at habang nabubuhay sila. Dinudungisan nila ito. Malamig na sabi ni Dustin. Dustin, pakisamahan mo kaming apat. Ang Novel Court ay may planong sirain ang martial world ng ating Brilliant Kingdom. Kung hindi natin sila tuturuan ng leksyon, iisipin talaga nila na madali tayong talunin. Nag-alok ang matanda na tumatapak ng nyebe at ang iba pang tatlong matandang lalaki. Humakbang pasulong at yumoko.
At huwag mo akong kalimutan. Mariko, Toby, at Perry. Tiyak na babayaran ko ang Novel Court sa dinanas ninyong tatlo sa mga nakaraang taon. Kaming mga mandirigma ng Heavenly Court ay hindi sila mapapahiya. Dagdag ng Diyos ng bundok. I think an expedition is a great idea. Magagawa mong ipakita ang lahat ng iyong kakayahan. At, Master, kahit saan ka magpunta, sasama ako sa iyo. Bulalas ni Yulia habang nakahawak sa braso ni Dustin. Pero Dustin, kakaiba yung mga taga-Novel Court. Siguro iwasan mo na silang awayin. Sa tingin ko dapat mong pag-isipang muli. Pagmamakaawa ng ina ni Dustin sa mahinang boses. Ilang mga ulo ang lumingon sa kanyang direksyon. Halos sinisiyasat siya. Bahagyang umiling si Dustin. Alam na gusto lang siya ng kanyang ina na protektahan. Siya mula sa panganib na masyadong malaki. Nay, huwag kang mag-alala. Papatayin ko ang mga taong iyon mula sa Novel Court gamit ang aking mga kamay. Tulad ng pagkatay ng manok. Sagot ni Dustin na pilit inaaliw ang kanyang ina. Ngayong naayos na iyon, gusto rin naming samahan ka at patayin sila. Sa kasamaang palad, halos maubos na ang original energy essence naming tatlo at hindi na kami makakalaban. Sabi ng tatlong payat, walang hugis na mandirigma mula sa Heavenly Court, na malungkot na nakatingin sa lupa. Gamit ang kanyang espiritual na kahulugan. Naramdaman ni Dustin ang espiritual na kalagayan ng tatlong mandirigma. Sila ay mahina ngunit hindi na maibabalik. Sa totoo lang, hindi mahirap pagalingin ka, nakangiting sabi ni Dustin sa kanila. Talaga, matutulungan mo ba kami? Hindi napigilan ng tatlong mandirigma ang kasiyahang bumalik sa kanilang maputlang mukha. Siyempre, pumasok ka sa templo, at agad kitang pagagalingan. Sagot ni Dustin na sumenyas na sumunod sila sa kanya. Totoo naman, henyo talaga si Dustin. Kung sasabihin niyang kaya niya ta, makakasigurado kang babalik ka sa iyong peak soon. Makakaasa kayong tatlo. Matagal nang hinahangaan ng Diyos ng bundok ang pambihirang kakayahan ni Dustin. Kaya hindi siya nagduda sa mga salita ni Dustin kahit isang segundo. Sa halip, tiningnan niya ito ng may pagmamalaki. Nang hindi na nagsalita pa, pumasok si Dustin at ang tatlong mandirigma sa templo. Walang pag-aaksaya ng oras. Si Dustin ay nagsagawa ng pagpapagaling sa mga sugat. Inalis niya ang magic sea water, ilang divine pill, at ilang hindi mabibili na kayamanan mula sa langit at lupa. At bago matapos ang araw, ganap na niyang pinagaling ang mga sugat ng tatlong mandirigma. Sa kabila ng labis na pagkawala ng kanilang orihinal na kakanyahan ng enerhiya. Nagamit ni Dustin ang kanyang mga kayamanan upang madaling maibalik ang mga ito. At ang mga pisikal na pinsala ay isang piraso ng cake para kay Dustin. Sa puntong ito, natagpuan ni Dustin ang muling pagtatayo ng buong katawan ng isang simpleng gawain. Ang mga menor de edad na pinsala ay napakadaling ayusin na halos naiinip siya. Habang nagpapagaling ng kanilang mga pinsala, naka-recover na rin silang tatlo sa medium stage ng Mysterious Realm. Ang kanilang tunay na lakas noong sinaunang panahon ay tiyak na mas malaki. Makalipas ang kalahating araw, ganap na nakabawi ang tatlong mandirigma. Dustin, napakabait mo. There's no way to say thank you enough. From now on, if you need anything, we will do our best to help. Sabi ng tatlong mandirigma sabay tapik sa likod niya. Talaga, guys, hindi ito malaking bagay. Sagot ni Dustin na walang pakialam na winawagayway ang kamay. Dustin, ano ang susunod nating gagawin? Tanong ng Diyos ng bundok nang makalabas na sila sa templo. Well, ang hula ko ay dapat mayroong maraming mga muog ng Novel Court sa loob ng Brilliant Kingdom. Napaisip si Dustin nang napakamot sa baba. Oo, sa ilalim ng pangalan ng Divine Moon Sect. Ang Novel Court ay bumuo at nagpatakbo ng daan-daang taon sa loob ng ating kaharian. Sa ngayon, dapat mayroong daan-daang mga kuta at garrison nila dito. Sabi ng matandang tumatapak ng nyebe. Okay. Kaya aalisin muna natin ang lahat ng kuta at mga tao ng Divine Moon Sect sa loob ng bansa. Pagkatapos ay pupunta tayo sa Western Kingdom at sirain ang punong tanggapan ng Novel Court. Pahayag ni Dustin. Tumango-tango siya bilang pagsang-ayon. Sige,
Sabay-sabay na sagot ng mga followers. Napakataas ng moral ng grupo na mararamdaman sa hangin sa kanilang paligid. Naunawaan nilang lahat na walang awa si Dustin at malamang na pabor sa kanila ang kalalabasan. Dustin, maaari nating tipunin ang lahat ng tao mula sa iba't ibang sekta upang magsagawa ng malawakang paghahanap para sa mga muog ng Novel Court. Mungkahi ng matandang tumatapak ng nyebe. Magandang ideya. Tumanggo si Dustin. Sa nakalipas na ilang daang taon, ang Divine Moon Sect ay umuunlad sa Brilliant Kingdom. Nangangahulugan iyon na mabubuo nito ang lahat ng uri ng komplikadong pakikipag-ugnayan sa iba pang martial artist. Sa kaharian, sa makatuwid, kailangan nila ang lahat ng lakas ng tao na mahahanap nila upang madagdagan ang kanilang mga pagkakataon na maabutin sila. Walang nakitang mali si Dustin sa mungkahi. Kasama ang 4 na matatanda na mga super elder ng martial world sa kaharian na ito. Sa tabi niya, lahat ng iba pang mga sekta ay susundan ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nilang magkasundo, nagmamadaling umalis ang 4 na matanda para tingnan ang plano. Dustin, makikipag-ugnayan din ako sa ilan sa mga Diyos ng bundok. Dati, 11/14. Sila ay kabilang sa Heavenly Court ilang taon na ang nakakaraan. At sigurado akong magiging tapat sila sa akin ngayon. Maaari tayong manalo sa ekspedisyong ito ng magkasama. Dagdag ng Diyos ng bundok. Sige, tumango ulit si Dustin sa kanyang pagsang-ayon. Nang walang pag-aalinlangan, nawala sa lugar ang Diyos ng bundok. Pagkaraan lamang ng isang araw, nagsimula na ang engranding paghahanap sa loob ng martial art world ng Brilliant Kingdom para sa mga kuta at mga tao ng Divine Moon Sect. Sa loob lamang ng ilang oras, ang ilang malalaking sekta at angkan ay nakatanggap na ng balita na ang Divine Moon Sect ay talagang isang sangay ng Novel Court na ginawa sa layunin ng mas madaling pagpasok sa Brilliant Kingdom. Ang kamangha-manghang balitang ito ay nagdulot sa lahat ng tao na magkapareho ng galit sa Novel Court. Sabi nga, kung ang isa ay hindi miyembro ng ating lahi, tiyak na iba ang kanyang layunin. Ang ideyang ito ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao sa Brilliant Kingdom. Lalo na ang mga tao sa martial world. At dahil dito, lahat ng mga sekta at angkan ay malugod na nagpadala ng kanilang pinakamahuhusay na pangunahing mga disipulo sa malaking bilang upang lumahok sa paghahanap. Di nagtagal, bumalik ang Diyos ng bundok sa Dustin kasama ang higit sa 100 mandirigma ng Heavenly Court. Tulad ng alam ng Diyos ng bundok na si Dustin. Nakapwesto sila sa iba't ibang lugar sa kaharian noong unang panahon. Nagkaroon sila ng sarili nilang banal na mga templo. Nagtamasa ng paggalang mula sa mga mortal, at nilinang sa kapangyarihan ng pananampalataya. Gayunpaman, sa banal na labanan matagal na ang nakalipas, sila ay agad na tinatakan. Pagkaraan ng maraming taon, sila ay nailigtas, at ngayon ang kanilang natitirang lakas ay iba-iba. Mula sa Earth Realm, sa Mysterious Realm, at sa Sky Realm. Makalipas ang ilang araw, natapos na ang paghahanap. Ang mga resulta ay ang isang malaking bilang ng mga kuta at mga tao ng Divine Moon Sect ay natuklasan at nakuha. Nang hindi nalalaman ni Dustin, ang mga tao mula sa lahat ng mga sekta at angkan ay sumali at naglagay ng takot sa mga muog. Bagamat ang mga tao mula sa iba't ibang sekta at angkan ay madalas na may mga pagtatalo sa mga interes sa nakaraan. Sa harap ng mga panlabas na kaaway, sila ay nagpakita ng kamangha-manghang pagkakaisa. Gayunpaman, ang Divine Moon Sect ay mas malakas kaysa sa inaasahan. Maraming mga master sa sekta, at mas malakas ito kaysa sa mga super sect sa Brilliant Kingdom. Bilang karagdagan, maraming makapangyarihan. Demonyong halimaw ang natipon ng Novel Court at sumali sa Divine Moon Sect upang bantayan ang kanilang mga muog sa bansa. Sa makatuwid, ito ay tiyak na magiging isang malakihan, madugong labanan. Ngayon, ang mga tao ng Divine Moon Sect at ang iba pang mga sekta ng Brilliant Kingdom ay mahigpit na nakikipaglaban. Halos nakakatakot isipin kung ano ang kaya nilang gawin sa totoong labanan. Matapos matanggap ang balita, si Dustin, kasama ang mahigit 100 mandirigma mula sa Heavenly Court,
ay pinatay ang lahat ng mga kuta at tauhan ng Divine Moon Sect sa bansa sa loob ng isang araw. Noong araw ding iyon, bumalik ang balita sa Western Kingdom. Ang Vantur, Jerul, at ang iba pang malalaking lungsod ng Western Kingdom ay nabigla nang marinig ang nangyari. Wala sa kanila ang makapaniwala na ang kapangyarihan ng Novel Court sa Brilliant Kingdom ay halos ganap na nabura sa napakaikling panahon. Wala silang kahit isang sandali upang ibalot ang kanilang mga ulo sa paligid nito. Isang video na nagpakita ng mga kuta na isa-isang inaatake at ang mga disipulo ng Divine Moon Sect na pinatay ay ipinadala sa ilang mahahalagang figure ng Novel Court. Ang mga erehing bastard sa gitnang lupain ay napaka-arrogant na nang ahas silang patayin ang mga banal na mamamayan. Ang aksyon na ito ay isang malubhang pagkakasala sa ating Novel Court. Dapat tayong kumilos. Fine. Ipadala ang pinakamahusay na hukbo upang salakayin ang kasamaan. Utos ng pinuno ng Novel Court. Sabay hampas ng kanyang malaking kamao. Sa makatuwid, ang Novel Court ay nagsimulang bumuo ng isang mahusay na hukbo at ihanda ito para sa digmaan. Nilalayo nilang magmarcha patungong silangan at determinado silang puksain ang lahat ng mga pagganong tao sa Brilliant Kingdom. Bagaman ang mundo ng martial arts sa Brilliant Kingdom ay bumagsak ng ganoon kalaki. Mayroon itong maluwalhating kasaysayan noong sinaunang panahon. Salamat sa napakaraming makapangyarihang magsasaka nito. Ang mga banal na Diyos ng martial arts ay hindi pangkaraniwan noong panahong iyon at maraming lihim na kasanayan sa ang martial arts ay ipinasa mula sa henerasyon hanggang sa henerasyon. Ayon sa ilang mahahalagang sinaunang aklat na hawak natin. Maraming lihim na kaharian at lumang relic ang Brilliant Kingdom, kung saan maaaring itago ang mga magic treasure at sinaunang talaan ng mga lihim na kasanayan sa martial arts na iniwan ng mga banal na Diyos noong sinaunang panahon. Dahil sasalakayin ng ating hukbo ang Brilliant Kingdom, dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito para makakuha ng pinakamaraming magic treasures at lihim na kakayahan hanggat maaari nating makuha. Kung hindi man lahat, sa kabutihang palad, ang ilang malalaking sekta at angkan sa Brilliant Kingdom ay mayroon pa ring sariling mga banal na templo na naroon na mula noong sinaunang panahon. Hindi pa nagtagal, ang mga sinaunang banal na templong iyon ay nagsimulang magningning ng banal na liwanag kahit na ang mga ito ay wala na sa loob ng maraming taon. Ang mga ito ay malabo ngunit tiyak na mga palatandaan na ang espiritual na enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay muling nabuhay. Dapat ay may nangyayari sa likod ng lahat ng hindi pangkaraniwang pangyayaring ito. Dapat nating samantalahin ang pagkakataong ito upang mahukay ang lahat ng mga lihim ng mga sinaunang banal na templo. Kapag binigyan natin ng matinding strike ang bansang iyon, ngunit dapat nating gawin ito ng mahusay at sa isang coordinated na paraan. Ang ilang mahahalagang tao ng Novel Court ay nagtipon sa isang marangya at mataas na antas na silid ng pagpupulong upang talakayin ang kanilang plano ng pag-atake. Nakaupo sila sa paligid ng isang malaking bilog na mesa at pinag-usapan sa mahinang boses habang lihim na ginanap ang pulong na ito. Matagal nang gustong makipagdigma ang Western Kingdom laban sa Brilliant Kingdom at lipulin ang buong mundo ng martial arts. Mukhang ngayon na ang perpektong oras na nagbukas ng napakagandang pagkakataon para sa wakas ay isakatuparan ito. Isa ba talaga ang binatang iyon na nagngangalang Dustin sa mga napiling tao para sa eksperimentong iyon? Tanong ng isang matandang Ginoon na naka-power suit habang nakaturo sa malaking screen na nasa harapan. 12/14 niya, may hawak siyang kopete sa kabilang kamay at mukhang maganda at pino. Ang amber na kopete ay napuno ng mamahaling vintage red wine. Lahat ay nanunood sa malaking screen ng buong atensyon. Ang isang video ay nilalaro sa malaking screen na nagpapakita ng sandali bago ang isa sa mga base ng Divine Moon Sect sa Brilliant Kingdom ay inatake at nawasak. Lumabas sa screen ang isang binata na may malamig na mukha. Inilagay niya ang isang kamay niya sa likod at dahan-daang naglakad papunta sa base ng Divine Moon Sect. Sa bawat pagpitik niya ng kanyang mga daliri sa kanyang kabilang kamay, isang malaking bilang ng mga tao mula sa Divine Moon Sect ang napatay sa isang iglap. Bagamat walang nakaligtas sa nakamamatay na araw na iyon. Ang mga video ay kinuna ng ilang miyembro ng Divine Moon Sect ng palihim bago sila namatay.
Pinabalik nila sila sa punong tanggapan ng novel court sa pamamagitan ng internet sa ilang minuto bago sila magkaroon ng kanilang huling hininga. May air report ako, Your Grace. Kamakailan ay muling sinuri ko ang isang malaking bilang ng pang-eksperimentong data na aming nakalap sa nakaraan. Sigurado ako na ang binatang iyon na nagngangalang Dustin ay isa nga sa mga taong pinili namin 10 taon na ang nakalilipas sa Brilliant Kingdom. Namatay siya ayon sa aming orihinal na plano sa isang aksidente sa sasakyan. At kalaunan ay inayos namin ang lahat ayon sa aming plano. Pagkatapos ng aksidente sa sasakyan, ang kanyang bangkay ay inilagay sa isang punerarya sa Brilliant Kingdom at mula noon ay mahigpit na binabantayan. Sa aming sorpresa, pagkatapos ng isang dekada, muli siyang nabuhay ng walang babala. Mukhang nakakuha siya ng nakakagulat na lakas ngayon. Batay sa isang perpektong cross-match ng lahat ng data. Mayroon kaming dahilan upang maniwala na ang eksperimento na ginawa namin ilang taon na ang nakalipas ay dapat na matagumpay. Ang kaluluwa ni Dustin ay dapat na naglakbay sa ibang universo at maaaring naabot pa ang isang mundo na malayo sa Earth. Ngayon ay bumalik na siya sa Earth mula sa anumang labas ng mundo. Isang babaeng sekretarya na may blonde na buhok at asul na mga mata. Nakasuot ng itim na suit. Ang nagbigay ng kanyang ulat habang inilalagay niya ang isang stack ng mga dokumento sa bilog na mesa. At iniabot ang isang kopya sa matanda. Magalang at masunurin siya sa tono niya. Alam niya kung gaano kalakas ang matandang nasa harapan niya. Ang buong mundo ng martial arts sa Earth ay manganginig kung gusto niyang pukawin ito. Napakagaling. Good job. Ang binatang ito na nagngangalang Dustin ang magiging susi para lisanin ng novel court ang universo na ito at umalis patungo sa isa pang mas advanced. Excited na sabi ng matanda habang humihigop ng alak sa kanyang kopeta. Tama. Ang universo na ating kinabibilangan ay malapit na sa wakas. Kung patuloy tayong mananatili sa universo na ito, tiyak na hindi natin makukuha ang mga tagumpay na gusto natin. Makakahanap lang tayo ng mas malalaking pagkakataon kapag nakaalis na tayo sa mapahamak at namamatay na universo. Totoo iyan. Ang ating universo ay pinabayaan na ng mga Diyos. Walang dahilan upang tayo ay magtagal pa. Naiwan kaming walang proteksyon nila kaya kailangan na naming umalis at hanapin ang mga bakas ng mga Diyos. Iyon lang ang paraan para makuha natin ang pagkakataong mag-renew. Totoo. Umalis na ang lahat ng pinakadakilang Diyos. Wala nang natira para sa atin dito. Ito ay isang mahirap at kaawa-awang lugar na matagal nang inabandonan ng mga Diyos. Ang lahat ng iba pang mahahalagang figure ng novel court ay nasa sabik. Nang makita ang pagkakataong ito na matagal na nilang hinihintay, nagsimulang lumiwanag ang mood sa marangyang conference room sa kanilang sigasig. Napuno pa ng hiyawan ang kwarto dahil sa pananabik. Kaya ang Dustin ay labis na kahalagahan. Dapat natin siyang makuha kahit ano pa ang halaga. Dapat tayong gumawa ng plano para dito. Pumili ng 500 martial arts masters para mag-organisa ng elite team. Ipadala sila sa Brilliant Kingdom ng palihim at makuha si Dustin sa lalong madaling panahon. Ipapadala namin ang hukbo ng novel court kapag nasa kustodiya na namin si Dustin. Magmamarcha tayo patungong silangan at aalisin ang lahat mula sa martial world sa Brilliant Kingdom. Mapagpasyang utos ng matanda. Sa araw ding iyon, 500 kabalyero sa kanlurang kaharian ang nagtipon. Sila ang mga miyembro ng lihim na tropa at ipinadala sa Brilliant Kingdom ng walang pagkaantala. Ang tanging layunin nila ay ibalik si Dustin na buhay. Ang bawat isa sa 500 kabalyero ay elite sa kalikasan, na may matinding kapangyarihan at lakas, na nagmumula sa Western Kingdom. Ang mga matataas na miyembro ng novel court ay nagbigay sa bawat isa sa kanila ng isang banal na medalya. Nagagamitin upang itala at iimbak ang lahat ng kanilang mga nagawa at karangalan. Ito ay isang mapayapang araw sa Brilliant Kingdom. Dustin. Naniniwala ako na halos lahat ng mga stronghold at cultivator ng Divine Moon Sect sa Brilliant Kingdom ay nabura na. Ang isang malaking bilang ng mga martial arts masters, kabilang ang Diyos ng bundok at snow-treading old man, ay nagtipon sa paligid ng batang mandirigma. Lahat sila ay hindi sinasadyang kinuha si Dustin bilang isang figure ng pamumuno.
Gumawa sila ng isang bilog kasama siya sa gitna. Oo. Sa palagay ko napatay namin ang karamihan sa kanila at sinira ang mga pangunahing mahahalagang bahagi ng lahat ng kanilang mga kuta. Sa tingin ko ang susunod nating hakbang ay ang pumunta sa kanluran kasama ang ating hukbo at lipulin ang ating mga alien na kaaway. Dapat tayong pumunta sa punong tanggapan ng Novel Court at tingnan. Sagot ni Dustin sabay tango. Kung gayon paano tayo pupunta sa Western Kingdom? Nag-uusis ang tanong ng matandang nag-snow threading. Ako ang manggenguna sa daan. Kailangan mo lang akong sundan. Sabi ni Dustin. Gamit ang mahiwagang kapangyarihan ng spaceship. Hindi gagasto si Dustin ng isang buong araw upang maglakbay mula sa Brilliant Kingdom patungo sa Western Kingdom. Dahil sa kapangyarihan ng pagsugpo ng batas ng pinakamataas na kaliwanagan. Ang kapangyarihan ng spaceship ay lubhang nabawasan kapag ginamit sa Earth. Gayunpaman, posible pa rin itong maglakbay sa anumang punto sa Earth sa loob ng isang araw. Sa nakalipas na ilang araw, ginamit namin ang marami sa aming mga koneksyon at ginugol namin ang marami sa aming mga mapagkukunan sa pagkolekta ng impormasyon. Nakuha namin ang isang paunang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon ng Western Kingdom. Mayroong dalawang posibleng lugar para sa punong tanggapan ng Novel Court. Ang Vantur at Jerul. Vantur at Jerul. Posible iyon. Sila ay dalawang mahalagang lungsod. 13/14. Sa kanlurang kaharian. Terra. Punta muna tayo sa Jerul. Nagdesisyon si Dustin pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Dad, Mom, Chad, bago ka pa lang at medyo mahina sa iyong martial arts skills. Pinakamabuting manatili ka sa templo ng Diyos ng bundok at pagbutihin ang iyong paglilinang. Sabi ni Dustin sa kanyang mga magulang at sa kanyang kuya. Dapat niyang ayusin ang mga gawain ng kanyang pamilya bago siya umalis kasama ang hukbo. Ang kanyang mga magulang at nakatatandang kapatid na lalaki ay inaasahan na pumunta sa Western Kingdom kasama si Dustin. Gayunpaman, dahil sa kanilang kasalukuyang sitwasyon ang lakas at mga antas ng karanasan. Maaaring mas pabigat sila sa halip na malaking tulong sa kanya. Ayaw ni Dustin na makipagsapalaran sila sa oras na ito. Sa panghihikayat ni Dustin, sa wakas ay pumayag ang kanyang mga magulang at kuya na manatili sa templo ng Diyos ng bundok upang ipagpatuloy ang kanilang pagtatanim. Pagkatapos ay nag-set up si Dustin ng higit sa 100 mga high-grade array sa loob at labas ng templo. Naniniwala siya na walang cultivator sa Earth ang makakalampas sa kanila.